Noong July 27, na-interview ka po ng One News and Mhm. sinabi mo na puwedeng mag-join forces yung Pink at yung Loyalist, tama ba ako? From dito nga po sa pagbabalik sa puwesto ng mga Duterte. So, can you expand kung yung unitement ba na tinutukoy mo is para lang dito mapatalsik or hindi makabalik yung mga Duterte sa puwesto? Or yung pagkakaisa na tinutukoy mo is yung sa mga national issue, kabilang na nga dito yung makabalik sa puwesto itong tatlong itong tatlong Duterte, itong mga Duterte. Okay. Ganito po 'no, nakita po natin yung malaking danger na kung sakaling makabalik yung mga Duterte sa puder, talagang gigibain nila yung ating, demokrasya, ireregalo nila yung ating bansa sa China at nakita niyo naman yung mga problemang kinakaharap natin ngayon, yung grabe yung utang ng Pilipinas, yung mga pogo, yung drugs na pinapasok nila. Lahat ito, bunga ito nung Duterte administration. Bukod pa ron dun sa EJ case. Kaya nga sabi ko, since ito, parang national security threat na ang pagbabalik ng mga Duterte sa poder, di nanawagan ako na baka pwedeng magkaisa-isa ng ang pink forces at ang Marcos administration para maiwasan na makabalik sa poder in this case sa Senado itong mga Duterte. Kasi marami namang common issues. Dati nung panahon ni Duterte ang nirereklamo namin yung human rights, yung EJK, 'di ba? Yung pagiging pro-China ni Duterte, yung pag-iipit sa mga oposisyon, pag-iipit sa media. Itong mga issues na ito, under the Marcos administration, nawala na. 'Di ba? Hindi pro-China si President Marcos, hindi rin tinalikuran din niya yung EJK approach sa anti-drug campaign niya. Hindi na nangiipit ng mga political opposition. In fact, si Senator Laila de Lima nakalabas nga lang, bago lang. Tapos itong media, hindi na rin iniipit. Pwede kang maghayag kahit batikusin mo si President Marcos, hindi ka itotokhang, hindi ka hinaharas ng administrasyon. So, may common ground, no? At pero siyempre, yung opposition, siya, issue based siya. Pag merong mga policies na ang paniniwala ng opposition hindi maganda, pwedeng ilabas 'yon. At welcome din naman kay President Marcos yung mga gano'ng approach. So yun po ang konteksto ng aking panawagan at nang sa gano'n, kasi pagka naupo po itong mga Duterte sa Senado, talagang manggugulo lang ito. Nakita niyo naman yung ginawa ni Bato, 'di ba? Gagawa ng mga hearing na wala namang kakuwenta-kuwenta. Tapos hindi malayo na Senate President 'yan at mag-threaten ng impeachment 'yan laban Hello? kay President Marcos. Nawala ba ako? Sentry? Ay, hindi na medyo nag-freeze ka lang. O ako ba yung mahina or nag-freeze ka? Parang ikaw ata Sen, yung mahina, tama ba? Sige, naririnig naman kita. Okay. Sige. Pangalawang question, Sen. Medyo Opo. may tayo dito sa connection natin 'no. Pasensya na kung Mhm. ako yung medyo mahina, pero naka-Starlink ako. Naka-Starlink naman ako. Anyway, Mhm. pangalawa na question ko, former senator, ano yung naging initial reaction mo nung sinabi ni Senator Risa Hontiveros and ni former Senator Leila de Lima yung kanilang opinyon dito nga sa nirekomenda mo na join forces ng Pink at ng mga loyalists, where in fact ang sabi pa nga ni Senator Risa Hontiveros na kaya naman ninyong gumawa ng legit na opposition kahit wala yung mga pro-government.
people. So, kaya nyo makapag-create. Ano yung ano ninyo, sir? Yung thoughts nyo doon, yung opinion nyo sa sinabi or yung initial reaction nyo. Kasi ako medyo parang parang ang unfair naman ng konti. Pero alam mo kung kayo, sir, malaki yung impact nyo sa amin kasi nakikitaan namin kayo ng buti pa itong si Sentry, nakikipag-unite para sa mga national issue, hindi na kinukulay. So ano yung thoughts and initial reaction mo dito nga po sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros at ni former Senator and Attorney Leila de Lima? Nag-ano po kami, no? Nagkausap po kami ni Senator Risa Hontiveros after. Actually, pag tinignan mo yung transcript, medyo mahaba yon. Ang sinabi niya, ito yung initial sentiments ko, pero mag-uusap pa kami. Pag-uusapan. Kasi ganun lang naman yan, di ba? Pagka meron kayong alyansa, ikaw, Mima Alicia, meron kang opinion, tapos meron din yung ibang kasama mo, may opinion, tapos nagkakausap kayo, tapos in the end, kung ano na pag-agrihan nyo, edi yun. Ngayon kasi, nandoon pa lang siya sa punto na nagpo-float kami ng iba't ibang ideas. Pero ano naman, dun sa full statement ni Senator Risa, maliwanag na pag-uusapan. Hindi, walang nirule out. Meron lang siyang initial sentiments. Ganon din naman kay Sen Laila, ano lang niya yon. Yun yung mga initial responses nila. But at the end of the day, ang masusunod naman yung kandidato eh. Kasi yung kandidato, sina Senator Kiko, sila Senator Bam, kung bukas naman sila, no? At base sa mga statements sila, bukas sila. O bakit sila pinapangunahan nung mga hindi naman tatakbo? So pero anyway, ang nangyari nito, edi parang tinurn down yung proposal. Pero sabi ko kasi dito, kailangan malaman natin na ang importante at this point ay maiwasan na makabalik sa pwesto yung mga Duterte. Mabigat yan. Imagine niyo pag naging senador yan, malay mo maging Senate President pa yan, pamumunuan yan yung impeachment laban kay President Marcos. Ngayon, gusto ba natin isugal yun? Di ba? Sinong talo doon? Hindi lang naman si President Marcos ang talo doon eh. Talo din yung mga pink, talo yung buong Pilipinas doon. Kasi babalik na naman tayo sa China, balikan na naman yung mga pogo na yan, at kaliwat kanan na corruption na naman. Yun po yan. So, naniniwala ka nga, former senator na talagang tatakbo itong si Duterte? Or baka, syempre, di ba, alam nyo naman tong mga Duterte na to na frustrated chess master ko, no? So, what if, natatawa din si Sen, what if kung yung ginagawa nila is, baka malay nyo, they are testing the water, di ba? Kung ano yung magiging initial reaction ng mamamayang Pilipino. Sa tingin nyo ba, naniniwala kayo na tatakbo itong tatlong monyo? Well, ganito po, no? Kailangan tignan natin. Tama po kayo, may posibilidad na ano lang yan, nanlilin lang yan sila, di ba? Testing the water, so pino-float. Pero pagka tayo po ay nag-aanalisa, titignan natin lahat yung mga posibilidad. Kasi imagine nyo, nagte-testing the water sila. Malay mo kung sa susunod na survey, yung tatlo sila pasok sa top 12. Palagay nyo, tutuloy nila o hindi? Palagay ko, tutuloy nila. Di ba? So, hindi natin malalaman until mangyari na itong Kaya kailangan i-consider natin yung possibility na yun. At the same time, yun yung worst case scenario. Pero tama po kayo, malay mo, isa lang ang tumakbo dyan, o baka wala. Pero magaan na problema na yun. Pabor yun. Kaya hindi na natin kailangan pagpreparan. Pero kung paghandaan natin yung posibilidad na tatakbo silang tatlo, di handa tayo sa worst case scenario. Yun naman yun sa akin. Okay. So, okay, let's proceed to the next question for Marcel. Anyway, di ba, if I'm not mistaken, nag-post ka sa Twitter. Ito na yung inaabangan ng lahat na baka this June or July, papasok na ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas para hulihin ang first batch, which is ito nga pong si
former President Duterte. Any update? Former Sen, nag-aabang din kami. Well, alam niyo po, ano, no, ma'am, talagang tayo po ay naiinip na rin. Pero ganito kasi yan, at this point in time, base sa mga ating mga informante, waiting game ito. Waiting game. So, antay na lang natin kung kailan nila ilalabas yan. Kasi historically, yung pre-trial chamber, wala talaga nakakaalam kung kailan nila ilalabas yung desisyon. Parang Korte Suprema yan eh. Pagka naghain ka ng mga petisyon, kung ano yung magiging desisyon nila, kung kailan yon, talaga antayin mo. So historically, based dun sa mga previous na mga decisions nila, lumalabas yon between 1 month to 3 months. So talaga at this point in time, aantayin na lang natin. Pero ang pinakang latest na nakuha kong impormasyon ay yung mga mga pulis ay sinabi na ng ICC na they are being treated as suspects at kailangan silang makausap ng ICC. Iyaan, nag-communicate na sila sa Philippine government. At ang ibig sabihin niyan, paparatingin yan, no, sa mga police na involved, mga implicated. Pero ang next niyan, malalagay na sila sa Interpol Blue Notice na tinatawag. Ito yung pag mag-a-abroad ka at papasok ka sa immigration, lalabas doon na nandoon ka sa Blue Notice. 'Di ba? Pwedeng dito sa Pilipinas hindi kanila ilagay sa Blue Notice, pero paglabas mo, pagdating mo doon sa pupuntahan mong bansa, doon lalabas yung pangalan mo sa mga immigration counters. Kaya doon ka ngayon tatanungin nung mga taga-ICC. So i-hold ka nila doon. Kaya itong mga police na implicated, malamang hindi na yan makakalabas. Kahit gaano kayayaman yung mga yan, gaano karaming nakurakot nila sa kapulisan, hindi nila magagamit yun sa pag-abroad nila. Okay, so gusto ko lang former Sen na linawin, may aasahan ba kami ngayong July? Alam mo, syempre 'di ba? Madaming naniningil niyan once na sinabi mo. Although sabi mo naman na baka, 'di ba? May possibility, may posibilidad na baka this June or July. Pero the question here is, may aasahan ba kami ngayong July? Well, alam nyo, kung kaya ko lang sagutin yan, gagawin ko na, no? Pero talagang at this point in time, hindi po talaga natin kontrolado, no? Nag-aano lang tayo. We are hopeful. Bine-base lang natin itong estimate natin doon sa mga previous na decision nila. Pero alam nyo, talagang inip na inip naman tayo rin kasi 7 taon namin ito pinoproseso. So we'll just have to wait and see kung sabihin nilang lumagpas yung July, hindi lumabas. Malay mo lumabas ng August, palagay ko huli man at magaling naihahabol din. Ika nga, di ba? Okay. So, any comment nga pala, former Sen, sa naging message ni Bato sa paglaya ni former Senator Leila de Lima na kino-congratulate niya daw itong si de Lima at wala daw siyang bad blood. Any comment nga, former Sen? Well, alam nyo, itong ginawa nila, pangkabuuhan, is kumaga yung naging resulta ng pagkalaya ni Senator de Lima. Nakita nyo, no? Opposition siya, pero si President Marcos, hindi siya inipit. Di ba? Kung ano lang ang resulta nung judgment ng court, kung ano man yung judgment ng court, nirespeto niya. Yun ang pinakang magandang ehemplong nilabas dito na itong Marcos administration na dinemonstrate niya sa buong mundo na iba na ang patakbo dito sa Pilipinas. Ngayon yan si Bato, maaring siya mismo wala siyang personal na atake kay Sen Laila, pero for sure yung mga kasabwat niya, yung mga kagrupo niya talagang
grabe naman yun. Biruin mo, 7 taon halos kinulong ka na walang kakaso-kaso, no? Ginawa ka lang talaga. Oo. Mabigat po yun. Masyadong binaraso yung kaso ni ano ni former senator. How about naman sa inyo, sir? Balita ko, 'di ba? Nakulong ba kayo noon nung panahon ni Duterte pero saglit lang? Ano bang kaso 'yun? Nakulong ako ng 7 taon at 5 buwan nung panahon ni Gloria. Tapos nabigyan ako ng amnesty ni President Aquino nung panahon ni Duterte na galit sila sa akin at gusto rin nila akong ipapatay o ipakulong. Pero nung wala na silang ma-file na kaso sa akin, ang ginawa nila Kalida ay pinakancel yung aking amnesty. Kaya inadvisean ako ng mga senador noon na wag munang lumabas sa Senado kasi unless magkaroon ng warrant of arrest yung Marcos administration, kaso hindi sila nakakuha ng warrant of arrest dahil mali yung ginawa nilang pag-cancel ng amnesty ko. Okay. So ngayon mag-proceed tayo dito sa ano. Kamusta po yung kaso ninyo kanina? Dito nga po sa plunder ni former President Duterte at dito kay Bongo ukol nga sa allegedly corruption na 6 billion infrastructure project, tama ba? Opo. Ganito po kasi, no? Simula 2007 hanggang 2018, itong kumpanya ng tatay ni Bongo na CLTG Builders, by the way, yung CLTG Builders, ano ito? Initial ito ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go, parang ganon. So, CLTG. Tapos yung kapatid niya, yung Alfredo Builders, itong dalawa na ito, nakakuha ng 184 government contracts na ang total ay 6.6 billion pesos. Ito ay nung panahon na mayor sila Duterte at nung presidente si Duterte. Nung presidente si Duterte, of the 6.6 billion, ang nakuha nung tatay at anak ni Bongo ay 4.5 billion pesos. Tapos ganito po yan. Yung lisensya nung kumpanya nung tatay at anak ni Bongo ay hindi qualified makakuha ng ganyang kalalaking mga kontrata. Kaya makikita mo talagang nagamit yung impluensya at posisyon para makalap nila yung mga contracts na yon na nagko-constitute nga ng plunder. So maliwanag po ito. Ito na siguro yung pinakamadaling i-prove na plunder case sa kasaysayan na bansa natin. Yun po. Okay. So, eto din, update din po, former Senator Antonio Trillanes, ukol din sa mga kinasuhan mong vlogger at 'di ba nabalitaan mo din naman ata na magpa-file ng counter affidavit itong si Harry Roque against sa'yo. Any comment sa sa complaints ni Harry Roque? Natapos na po yung pagsagot ko rito. Nangyari ito lang, itong linggong ito, sinagot ko yung kanyang counter affidavit, ay yung counter charge niya. Ang sinabi niya dito, yung mga kasong final niya sa akin napaso na no? Hindi talagang para lang may masabi na meron din akong ginawang mali, pero tayo ay confident na hindi ito uusad yung mga final niya, pero yung final ko na case, confident naman kami na ito ay uusad kasi maliwanag talaga na hindi naman totoo yung sinasabi niya. At in the case ni Harry Roque mismo, alam niyo po, nagkandak ako ng hearing noong 2013 nung nandoon pa ako sa Senado. At itong si Harry Roque, dahil palagi niya sinasabi na nawala yung Scarborough at dahil doon sa back channel, inimbita ko yan doon sa hearing na yon. At siya mismo narinig niya doon sa mga resource persons na hindi nawala yung Scarborough. Pero ngayon, nabisto yung secret agreement niya. Naalala niyo po yun, yung secret agreement ni Duterte with China. Para lang malihis yung atensyon, sa akin ulit binaling. Hindi na pwede yun.
kasi talagang bago na ito, hindi nyo na panahon ito. Nung panahon ni Duterte, they can get away with it. Na kahit na anong sabihin nila sa akin, confident sila na hindi ko sila makakasuhan ng libel dahil ibabasura lang. Pero ngayon, inulit niya, edi huli sila ngayon, no? At sabi ko, simple lang naman yan eh. Kung ako yung may agreement sa China na binibigay interest ng ating bansa, pwedeng sabihin ng China yung dapat. Na amin na itong Scarborough kasi binenta na ni Trillanes yan. Or may agreement na kami. Bakit wala namang ganun sinasabi? Di ba? Ang sinabi ng China, may agreement kami ni Digong na hindi nyo i-repair yung BRP Sierra Madre. Kaya nila hinaharang. So nabisto ngayon, sila ang nagbenta ng interest na ating bansa at hindi po ako. Kaya I'm very confident about that. Ano ko lang, no, balikan ko lang itong yung issue kanina, no, kasi ano to parang yung iba medyo naguguluhan doon sa issue, bakit ano daw ba yung pruweba ko na napunta kina Bongo yung pera. Kasi doon po sa plunder case, pagka ikaw at ang iyong pamilya ay nakinabang sa pamamagitan ng iyong posisyon at impluwensya, plunder yon. Yung dati kasi tinatanong kung anong pruweba, dati gumagamit sila ng dummy, no? Kunyari, may isang, let's say, isang government official, meron siyang favored contractor, tapos yun ang palaging nananalo ng proyekto, tapos binibigyan siya ng komisyon. So kailangan mo ng pruweba kung paano nabigay yung komisyon. Pero in this case, hindi dami Hindi ibang tao yung nakatanggap ng proyekto at yung mga nagkukubra ng mga cheque na pambayad sa project. Pamilya na niya na mismo. Kaya yun yung pruweba, yung paper trail. Pag every time sila ang nag-i-encash ng cheque, diretso sa pamilya niya. Kaya pag sinasabi ni Bongo na hindi ako nakinabang dyan, paano hindi ka nakinabang? Pamilya mo yan. Nakinabang yung pamilya nyo. No? Unless hindi niya kinoconsider na pamilya yung tatay niya at kapatid niya. So, yun ang hindi nila malulusutan. Kasi palagay ko, nung sinimula nila ito, nung mayor pa lang si Digong, akala nila siguro hindi sila aabot sa pagka-presidente at hindi makikilala si Bongo. Ngayon, alam ng buong Pilipinas na itong si Bongo at si Duterte ay magkadugtong yung bituka. Di ba? Tapos, at bakit mo naman sa dinami-dami ng mga kontratista sa buong Pilipinas, bakit makakakuha yung tatay mo at kapatid mo ng 6.6 billion pesos doon pa sa Davao? Di ba? So maliwanag yon na ginamit yung impluwensya para mapunta sa pamilya. Therefore, pag nakinabang yung pamilya mo, nakinabang ka. Ganun po ang nakalagay po sa plunder law. Kaya ano po, no? Sabi ko nga, ito na yung pinakang madaling plunder case na maipoprove. So ngayon, nagkomento kasi si Bongo na ikaw daw po, Sentry, ay isang attack dog. Ano daw ang masasabi mo doon? Ano po ang iyong masasabi doon? Kahit na ano pa yung tawag niya sa akin, kailangan pa rin niyang harapin itong mga paratang ko sa kanya. Alam niyo kung hindi totoo yung sinasabi ko, dapat sasabihin niya, hindi totoo yan. Hindi nangyari yan. Di ba? Ito ang pruweba ko. Ganun yun. Hindi attack dog yan. Anong klaseng depensa naman yun? Wala yun. Diba? Makikita ng mga kababayan natin na mahina yung alibay mo, mahina yung palusot mo. So, they would be inclined to believe. Tsaka, by the way, ang ebidensya ko po rito, mga COA documents,
mga DPWH contracts, DTI documents. Binigay ko sa media lahat yan, kaya pwede nilang himay-himayin. Kung nagsisinungaling ako, edi pwede kong kasuhan ng perjury, no? At kung ano-ano pang pwede nilang i-file sa akin kung nag-iimbento lang ako. Kaya nga ang kapal nung mga dokumentong na i-file ko kanina. Okay. So, malihis lang muna tayo konti ng Oh, ng topic, former senator. 'Di ba, isa din po kayo sa mga naka-witness ng illegal operation ni former President Duterte ukol nga po dito sa Pogo. Now na nagsalita itong si former President Duterte na wala daw pera ang Pilipinas kaya pinapasok niya daw ang Pogo. Ano po yung masasabi nyo dito na despite na merong 51 billion issue si Pulong, merong 46.7 billion formally na tinransfer sa PSDBM, 'di ba, sa kanya. So, ano yung masasabi nyo dito nga po sa sinasabi nilang walang pera ang Pilipinas kaya nagpapasok ng Pogo? alam niyo po, makikita niyo nung mga panahon ni Duterte, pag meron siyang gagawing illegal, papangunahan niya, i-justify niya na kailangan ito. O, nung una yung war on drugs, kailangan ito kasi ginigiba yung ating bansa. Kailangan na nating patayin sila kasi hindi na sila tao. So, nagpapauna na siya, kinukumbinsin yung Yun yang sa drugs ang global average is 5% ng population ang exposed or ang lulong sa droga. Ang Pilipinas at that time nung naupo siya ay 1.6%. So below the average pa tayo. Pero the way niya present sa taong bayan, parang talagang ito yung pinakamabigat na problema ng ating bayan. So anyway, yon. Ngayon, pagpapasok ng Pogo, sasabihin niya, magja-justify siya na kailangan natin to kasi malaki yung kikitain nito. Pero dito lumalabas, ngayon sa under the Marcos administration, na hindi pala sila nagbabayad ng tamang buwis nila, no? At bukod pa ron, napakalaking problema ang dinulot na hindi niya ma-offset kung ano man yung nakuha natin na revenue diyan, hindi niya kayang mapalitan yung perwisyong ginawa sa ating bayan. At ditong sa issue ni Alice Go, bukod pa doon sa krimen na mga nangyari, pagpasok ng droga, money laundering mechanism, itong si Alice Guo, mabigat 'yon. Kasi Mm. talagang nilooban na tayo. Biruin niyo, naging mayor na. So konting gastos lang 'yan, magiging governor na 'yan. Next thing you know, senador na 'yan. 'Di ba? Dahil sa pera, hindi mawawalan ng pera 'yan kasi sinusuportahan ng China. So yun yung perwisyo niyang Pogo na 'yan, no? Kaya napakabigat at si Duterte ang niyan, papasok. Kung maalala niyo yung inexpose ni Senator Risa Hontiveros yung Pastilla scam, no? Oo. Yung Mm. yung Pastilla scam, 10,000 pesos ang sinisingil nila na visa upon entry sa bawat Chinese worker. 1,000,000 po ang pinasok nila noong mga panahon na yon. So total nun 10 billion pesos diyan pa lang sa Pastilla scam na yan. Pinapapasok nila tapos may visa na na binibili nila ng 10,000. So 1,000,000 yon, 10 billion pesos yon nung kasagsagan nung panahon ni Digong. Kung hindi pa nagka-pandemic, hindi mag-uuwian yon. Kaya talagang malaki yung national security issues na naidulot nitong mga Pogo na ito. Okay. So ngayon, sa pag-resign naman sir ni Vice President Sara bilang Department of Education Secretary, any comment about doon? Kasi 'di ba kayo din naman mismo yung nagsasabi na wala naman talaga siyang nagawa bilang Department of Education Secretary. Now na nag-resign siya, ano po yung masasabi ninyo
pagpapakita ba 'to ng pagiging weak or talagang nafo-flag na talaga siya ng taong bayan na mag-resign dahil wala na talaga siyang ginawang maganda sa Departamento ng Edukasyon? Nakuha po namin yung impormasyon na magre-resign siya, supposed to be June 12 daw 'no? June 12 siya dapat magre-resign. Nung lumipas yung June 12, tapos, yung mga informante nagsasabi na, magre-resign anytime 'no. Eventually nangyari nga yun ng June 19. Mm. Ang tingin namin dito, maraming kumbaga binalanse niya, yung interest. Kasi kung mananatili siya sa DepEd, ay makikinabang siya sa mga resources ng DepEd, pero since wala naman siyang alam, wala naman siyang programa para improve yung education system, siya rin yung sasalo nung mga failures ng DepEd, no? Kasi Mm. ito na, sunod-sunod na lumabas yung report. Tapos, kaya yun ngayon yung kailangan niyang balansehin. Nung nag-resign siya nung June 19, a few days before the release nung yung report na lumalabas, second to the lowest tayo sa Mm. quality of basic education. Para nga naman, hindi ako yan, hindi na siya yung magpapaliwanag tungkol dyan. So isa yon. Pangalawang reason, ayaw niya nang haharap sa Kongreso muli pag nag-request sila ng budget at tatanungin siya about kung anong mga plano niya. Hindi nga siya marunong, nakita niyo naman. Kaya ayaw niya na nung ganong experience. Tapos pangatlo, tinitingnan natin ay itong ano niya, pagiging being part of the cabinet, napipigilan siyang magbatikos o 'di ba magsalita against the Marcos administration. So this was supposed to be in anticipation dun sa June 30 threshold or mark na kung saan after June 30 ay anytime na makapwesto siya, no, mapatalsik nila si President Marcos, ay pwede siyang tumakbo bilang presidenteng muli sa 2028 aside sa pagiging acting president niya. Kaya yan yung tinitignan, pwede na siyang sumama siguro sa mga maisog rally, pwede na siyang mangampanya sa mga magiging kandidato nila, marami na siyang pwedeng gawin pagka siya ay magre-resign. Pero ultimately, tama lang na nag-resign siya, ano man ang dahilan niya, kasi talagang kawawa yung ating education department. Biruin nyo, parang once every 2 months lang daw pumupunta, once every 3 months. Tapos wala talagang alam, wala siyang programa para sa ikabubuti ng ating edukasyon. Oo nga pala, former Senator Antonio Trillanes, nalimutan ko kanina yung ukol 'di ba sa ICC. 'Di ba sinabi sa Yeah. noon ni Bato na, "Go ahead Trillanes, make my day." Tapos nung nagkaroon na ng hearing ukol nga dito sa AJK, sa extrajudicial case hindi daw siya ano po yung komento niyo doon? Ayaw niya daw ngayon umappear. Ano po yung masasabi niyo doon? Yun nga po, makikita mo tong si Bato, magtatapang-tapangan, pero hindi niya naman matago yung takot niya, makikita mo bakas na bakas sa niya, sa mukha niya, sa pananalita niya. At sabi ko nga, grabe itong mga itaong ito. Nung panahon nila, siga-siga talaga. Maraming sinasabi, pagka walang palabanin nyo, mga kumbaga talagang sila, untouchables. Pero ngayon na nawala na sa poder, hindi alam kung saan susuot, 'di ba? O doon sa Oo. sinasabi niyo, ayaw niya attend ng hearing kasi daw sinabihan daw siya ni Senator Cheese, Senate Hindi President naman po Cheese totoo na yun. hindi naman pala totoo kasi tama, pwede kang magtago diyan sa interparliamentary courtesy, pero kung talagang malinis yung mo,
yung konsensya mo, wala kang kasalanan, pwede ka naman pumunta ron para linawin mo na wala kang kinalaman diyan. Pero alam niyo tayo naman nakita natin yung mga nangyari nung panahon na yun. Alam niyo, kawawa yung mga kababayan natin na pinapasok lang yung bahay at kung sino yung maabutan, sila na yung tutumbahin. Grabe yung nightmare na yun para sa mga mahihirap. Kaya nga, we're very happy na hindi pinagpatuloy ni President Marcos yung polisiya na yun. So, naniniwala ka, former Senator Antonio Trillanes, na nakahinga nga talaga kayo, yung opposition, sa administrasyon ni President Marcos? Ramdam na ramdam namin yan. No? Hindi ako in denial. Aaminin ko sa inyo, nung panahon ng eleksyon, nandoon kami kay VP Lenny noon, marami kaming pangamba. Kasi masyado kaming na-traumatize kay Duterte noon. Tapos since siya yung administration candidate, ang pangamba namin noon, ang assumption namin noon, pagpapatuloy niya lahat ng polisiya. 'Di ba? Kaya ganun. Pero nung weeks lang na pagkaupo ni President Marcos, maliwanag yung mga na ibang-iba yung polisiya. Kaya yung pangamba na gigibain yung demokrasya, yung human rights ay i-disregard, tuloy yung patayan, tuloy yung ipitan. Nawala yun, At ito na nga, ang manifestation niyan, itong paglaya ni Senator Laila de Lima, di ba? Tapos yung mga pulis ngayon, hinuhuli na. Nakita mo yung nagsabi si Baste na, papatayin ko kayo, yung mga drug addict dyan, mga pusher dyan. Anong ginawa ni President Marcos? Pinaghuhuli ka agad yung mga pulis na nagsabi nun. Yun ang dapat ginagawa nung presidente kung hindi ka kasabwat. Pero si Digong, hindi niya ginawa yun at baliktad pa yung ginawa niya. Tapos siya pa yung nag-utos na patayin nyo. Kaya I would be the first to admit na nagkamali ako ng pag-assess sa magiging magiging palakad ni President Marcos, kasi sabi ko nga, nung senador kami, magkasama kami. Magkaibigan kami niya ni President Marcos, magkasama kami sa partido. Hindi yun yung ginamit kong basihan Mas nadala ako dun sa pangamba. Kaya nakalimutan ko na hindi naman ganun yung pagkatao niya nung kami ay magkasama pa nun sa Senado. So yun po. Okay. So last question natin bago tayo mag-end. Sir, kailan ka babalik sa Senado? Yan yung inaantay ng mamamayang Pilipino. Press 1 nga sa mga gustong tumakbo bilang senador. Itong si former Senator Antonio Trillanes. Bakit, sir? Kailan kayo babalik, sir? Yan po yung inaantay namin. Well, ganito po, sa ngayon po, ang aking desisyon ay magpahinga muna sa national politics, sa Senado, at ang inclination nga po ay dito muna sa lokal, dito po sa Caloocan. Tinitignan po namin ay tumakbo bilang mayor, So hindi pa final yung aming decision, pero halos nandoon na. Kaya yun po, pero tumutulong pa rin naman po tayo sa national. Nakita nyo naman pagkatamang mga polisiya, di susuportahan natin. Pagka may kailangan tayong gawin, gagawin po natin. Yun naman po yun. So, desidido ka na, sir, na mayor lang talaga? Wala nang pagbabago? May oras pa. Sa ngayon po kasi talaga parang 98% na. Pero salamat po sa inyong tiwala naman at sa inyong suporta tiwala sa aking kakayanan at sa suporta.
Pero sa ngayon po, ano naman, parang subukan naman po natin yung bago. But be assured na hindi po natin bibitawan yung pagtutok natin sa mga national